50 pesos ang kilo ng bigas para sa mga mamimili. Pero halos hingi na lang kung bilhin mula sa ating mga magsasaka. Ang pechay na inalagaan ng ilang buwan, nabubulok na lang dahil sa sobrang baba ng presyohan. Ito ang malupit na realidad ng agrikultura sa ating bansang Pilipinas. Habang tumataas ang presyo ng bilihin, lalong bumabaon sa hirap ang ating mga magsasaka. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang krisis sa likod ng bawat ani at ang sigaw ng mga bayaning nakalimutan. Sa bawat binhing itinatanim, mula sa palay hanggang sa pechay, isang malaking baka sakali ang nakataya. Baka sakaling hindi bagyuhin, baka sakaling huwag pestihin. At higit sa lahat, baka sakaling mabawi man lang ang puhunan. Halina't samahan kami sa paglalakbay sa mga bukirin kung saan ang pag-asa ay tila unti-unti nang nauubos. Ano po yung mga pinakamalaking hamon na kinakaharap mo ngayon pagdating sa pag-aalaga ng lupa? Ang pinakahalagang hamon sa amin kung piste. Yung ano po? Opo, yung mga test. Piste. Opo. Tulad nung isang taon, tinaniman ko ito ng 1.5 kilo. Opo. Inabot ng bagyo. Ano po ang epekto ng climate change at pagbabago ng panahon sa iyong pananim at kalikasan? Ano po yung epekto ng climate change kapag pananim? Yung minsan, yung tag-ani ngayon, maganda ang ani namin, pero pag tag-ulan, Doon lang. lugi kami. Opo. Dahil ang mga namimili, mabasa lang yung palay. Ayun Ang na. daming bawas ng resiko. Pinabawasan. So, okay lang po sir niyo yung ganitong kainit? Oo, okay lang. Gumagamit po ba kayo ng mga makabagong pamamaraan sa teknolohiya? Paano ito nakakatulong upang matagal ang buhay ng lupa? Totoo yan. Marami talaga ngayong makinarya na makabago. Malaking tulong yan sa kamukha naming mga magsasaka. Kasi nagpapabilis yan ng trabaho ng isang pagtutupid. Pangalawa, kaya siya nakakatulong sa lupa na para mapagyaman kasi yung soil, nabubungkal siya ng maayos compare sa dating makalumang pamamaraan na yung ginagamitan natin ng kalabaw. Kaya mas napapabilis ang trabaho ng isang magsasaka o ng bukid dahil sa mga makabagong makinarya. Bakit mahalaga na balansehin ang pagkuha ng yaman sa lupa at pag-aalaga dito? Siyempre, para pag sa susunod na mga henerasyon, magamit pa nila. Kaya kinakailangan, ibabalance natin siya. Ang pagbabalance kasi ng lupa, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng rest. Sa loob ng isang taon, twice siyang matataniman ng palay. It means na 4 months, nagkakaroon pa siya ng rest ng 4 na buwan. Dahil nababalance yung lupa para sa susunod na panahon, magamit pa siya, mas mataba. Kaya lang naman ang lupa nagiging parang namamatay, gawa kasi ng mga chemical na nai-invento sa ngayon. Sobrang nagde-depend na tayo sa mga chemical. Hindi ka mukha nung araw, mga organic lang ang ginagamit natin dahil ng mga pataba na galing sa mga waste ng mga hayop. So, yan ang isa sa mga magaganda sanang pamamaraan para ang lupa is tumaba. Kaso nga, ang tayo, gusto natin mabilis ang tubo ng palay, kaya ginagamitan natin ng mga chemicals. Kaso, ang nagiging side effect nito sa lupa, mas nagiging short yung lifespan niya compare ng mga organic. Ano ang epekto ng climate change at pagbabago ng panahon sa inyong
pananim at sa kalikasan? Unang-una kasi ang climate change sa atin, malaking epekto sa mga magsasaka. Dahil kung bakit, imbis na nakakapagtanim tayo ng maayos, nagkakaroon tayo ng mga masasamang panahon. Kaya dati, pagdating ng mga buwan ng mga June, nakakapagtanim ng maganda. Ngayon, nagtatag-ulan na. Kaya yung pabago-bagong panahon, nakakasira sa mga pananim. Hindi siya nagiging consistent yung tubo. Paano po ba nakakaapekto ang uri ng pataba at prestigyo na ginagamit sa kalusugan ng mga lupa at pagkain? Unang-una, kapag gumamit ka kasi ng mga chemical ngayon, yung synthetic chemical na sinasabi o synthetic fertilizer, malaki ang nagiging epekto niyan sa pananim. Ang epekto sa pananim niyan, bumibilis yung paglaki. Mas napapabilis yung pagdami o napapabilis ang paghani. Ang problema naman ito, nagiging side effect naman yan, negative naman sa tao. Siyempre, alam naman natin na kapag ang kinakain natin galing sa chemical, automatic, tayo ang nagsasuffer. Yung dalawa nyo, tayo ang hindi na tumatagal ang ating buhay, mikli dahil yan sa mga chemical na yan. Kaya para sa akin, mas maganda pa rin yung nakagista natin ng araw ng mga magulang natin, yung organic. So nga, matagal ang pagiging harvest. Kaya nakakasabay na lang tayo sa modernization. Kung mayroon po kayong maipapaya sa gobyerno o sa mga susunod na leader, ano ito para masigurado ang sustainable future? Number 1, ang kinakailangan na i-focus ng gobyerno, tulungan tayong mga magsasaka o kagaya naming magsasaka na bigyan ng sapat na suporta. Unang-una sa pinansyal, kasi napakaraming mga magsasaka na kamukha ko, na nakikita ko sila na talagang hindi pa man inuumpisahan ang pagsasaka o pagtatanim, nababaon na sa utang. Kaya napakaganda nung magkaroon ng program ang government na bigyan ng sapat na tulong ang mga magsasaka para ang ating mga inaani maging masigla. Hindi maisipan ng mga magsasaka na ang bukid na sinasaka iibenta o i-commercialize. Usually kasi nangyayari ganyan Walang ipinupuhunan, walang iginagastos. Ginagawa nila, ibinibenta na lang nila sa mga commercial, sa mga investor. Nadadivert ngayon sa residential, commercial. Nawawala ngayon yung mga traditional na pagsasaka. Kaya nangyayari tuloy, umaangka tayo sa ibang bansa ng bigas, samantalang ang bansa natin napakaluwag ng lupain. Di ba? Yun ang nagiging problem. Wala tayong tinatawag na full support galing sa government. Next po. Ano po yung mga techniques na ginagawa niyo para masustain yung land para sa future? Unang-una, ang ginagawa ko sa lupa, inaalagaan ko siya. Ano ang sinasabing pag-alaga? Gaya nga yung binigay construction ngayon doon sa taga-alaga ko or caretaker ko. Yung mga sa side ng mga sapa o yung patubig, pinapalagyan ko siya ng support. Bakit? Kasi dumarating ang araw, lumalaki yung irrigation, kinakain yung lupa. Lumiliit ngayon yung sinasaka ko. Pangalawa, hindi ko hinahayaan na yung bukid or yung sinasaka ko makuha ng government. Kasi napakaraming nag-o-offer na bili na lang ika namin yan sa mas mataas na presyo. Kasi ganun ang nangyayari. Karamihan ng mga bukid rito, ika nga, masama man pakinggan, nasisilaw doon sa ino-offer ng mga investor o ng mga dayuhan na gawin siyang establishment or commercial spaces. Ako, yung baga sa dahil nga gusto ko siyang ma-preserve sa bukid, tinatamdam ko siya na para makaani ako ng maganda. Yung maging thinking ko, bakit ibebenta? Kumikita naman yung bukid. Diba? Sana darating ang araw, ganyan din ang mentality ng mga kabataan, kamukha nyo. Diba? Mape-preserve ang bukid natin. Hindi mauubos. Masilaw sa... Diba? Huwag tayo magpasilaw dun sa halaga.
nakatapat ng bukid. Na pagdating ng araw, tayo rin ang nahihirapan. Kakain tayo ng bigas o ng kanin, imported, samantalang ang dami-dami nating lupain. Di ba? Oo. Sa bawat butil ng bigas na inyong isinusubo, naway maalala nyo ang magsasakang tumanim nito na walang maiuwi sa kanilang pamilya. Hindi lang palay ang nalalanta sa aming mga bukid, kundi pati na rin ang aming mga pangarap. Lugi man sa presyo, hindi susuko sa prinsipyo. Ang lupa ang aming buhay at ang pagsasaka ang aming dangal. Ngunit hindi sapat ang dangal kung ang sikmura ay kumakalam. Hustisya para sa mga magsasaka. Sapat na suporta ang aming hilig. Hanggat may lupa, may pag-asa.